Minsan kapag mas lumalapit tayo sa Diyos, mas marami tayong pinagdaraanan na pagsubok dahil sa oras na sumunod tayo sa Diyos. Nagiging target tayo ng kaaway. Ito ay dahil ayaw ng demonyo na mapalapit tayo sa Diyos. Kaya magtaka ka kung hindi ka pinapakailaman o inaatake ng demonyo. Posibleng hinahayaan ka lamang niya dahil sa ginagawa mong mali. Dahil gusto niyang manatili kang ganun. Pero kung lagi kang inaatake at sinusubukan, maaaring may tama kang ginagawa. Kapatid ko, ngayon ay nakakaranas ka ng maraming hamon sa iyong buhay. Kung lagi kang inaatake ng mga pagsubok na tila ba kaliwat kanan, ito ay patunay na maaaring nasa tamang landas ka. Ayaw ng demonyo na sundin natin ang tawag ng Diyos. Ayaw niyang pumunta tayo sa tamang landas na magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya naman, iisip ng paraan ng demonyo para hadlangan tayo, para panghinain tayo at para pabagsakin tayo. Ididistract niya tayo at susubukang iligaw sa pamamagitan ng mga tukso. Guguluhin para mawala sa tamang landas. Ngayon ay isang bagay ang dapat nating pag-isipan. Kapag tayo ay nasa tamang landas, asahan natin ang pag-atake ng kadiliman. Kaya't manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Sabi nga sa Efeso 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.